Good day mga boss. Ayon nga sa isang ulat, mayroon na nga pong projected na posibleng kunin itong Barangay Ginebra San Miguel matapos nga po ang kanilang laban kontra sa Magnolia Pambansang Manok Templados. Mayroon kasing balita o ulat na ang magiging posible pumasok na po sa susunod na annual rookie draft ay itong si Remy Martin. Opo, kilala niyo po ba siya? Si Remy Martin. Ito pong si Remy Martin, ang tagal na po nitong inaabangan sa Gilas. Ngayon po ay posible pong maglaro para sa Pilipinas sa ilalim po ng SGA o Strong Group, na kung saan magre-represent nga po sila doon sa Jones Cup. At malaki daw po ang posibilidad na magpapadrap na daw po ito sa PBA. Kung matatandaan po, ang edad po ngayon ni Remy Martin ay 26 years old, rather 28, 6 feet, at 2022 NBA undrafted. Bagamat undrafted, ay naglaro po ito sa Europa noong 2022 hanggang 2023 sa Labrio, 2023 hanggang 2026 sa Czech Republic, at noong 2024 nakapasok po ito sa Iceland Cup at naging scoring leader po doon. Naging NCAA champion po ito doon sa Amerika. Take note ha, Arizona State po ang kanyang pinaglaruan, at pagkatapos naglaro din po ito sa Kansas. So mga bigatin po ang kanyang mga teammate na ngayon ay mga superstar na sa NBA. At alam nyo ba na hindi basta-basta itong player na ito? Go-to guy, scorer, at the same time point guard, all-around player. At take note ha, mataas na point guard kasi 6 feet po. Panoorin mo na yung galawan, oh. O di ba? Iniwan yung kalaban at defender. Ito yung ngayon yung inaabangan na posibleng kunin niya ng Barangay Ginebra San Miguel. Titingnan nila kung ano ba ang pwede nilang gawin para makuha ito sa number 1 pick. Dahil ang Barangay Ginebra po ay number 2 pick, na kung saan kaya daw nila magpakawala ng kanilang bigating players katulad ni RJ Abarentos para makuha itong si Remy Martin. Opo, ganito talaga kaporsigido itong Barangay Ginebra, dahil alam nila na hindi na po bumabata etong si Justin Brownlee. At take note ha, hanggang ngayon wala pang balita kung ano na ang nangyari kay Justin Brownlee. Unti-unti na pong nahihirapan ang Barangay Ginebra sa pagkawala ni Justin Brownlee. Antala, lipat naman po tayo sa katatapos lang po na laban ng Meralco at ng Rain or Shine Elasto Painters, na kung saan eto ngang si Cliff Hodge at itong si Adrian Newcomb ay nagkabanggaan po ng tuhod, dahilan para masaktan ang bawat isa. At ayon nga kay Coach Yeng Giao, etong si Cliff Hodge na oobserbahan na nila na itong mamang ito ay ito yung pinaka-dirty player sa liga o sa PBA, dahil marami na siyang nakita na mga insidente na itong si Cliff Hodge ay sangkot dito. Ayon kay Coach Yeng Giao, dapat na itong imbestigahan ng PBA. Baka nang sa ganon, baka may mas malala pang mangyari sa mga susunod na araw. Kung matatandaan po, itong si Cliff Hodge pumasok po sa PBA noong 2012 at nakuha po 4th overall pick ng Meralco Bolt sa first round. Naging PBA champion noong 2024. 38 years old na po ito. 6'4" ang kanyang height, at tumalaban pa rin at nakikipagpalitan ng mukha sa mga player ng PBA. 2-time PBA Mythical Second Team, PBA Defensive Player of the Year noong 2024, at 3-time PBA All Defensive Team noong 2021, 2023 at 2024. Ayon din kay Cliff Hodge, basta sa kanyang kupunan daw ay talagang lumalaro daw siya ng buong puso at buong tapang. Nasa kay Coach Yeng Giao na daw
kung ano ang kanyang magiging desisyon at nakikita niya na dirty player siya. Pero alam niya na hindi siya gusto ni Coach Yeng Yao. Wala siyang magagawa doon. Basta siya, ginagawa lang ni Cliff Hodge ang kanyang trabaho. At hoping din po sa panig naman ni Coach Yeng Yao na imbestigahan na nga ito ng Commissioner's Office para nang sa ganon malinis at mapagbawalan na itong si Cliff Hodge sa mga dirty tactics nito. Kasi nga hihintayin mo pa na may merong malalang mangyari na baka sakali nga isa sa mga superstar ng iba't ibang kupunan ay posibleng mapilayan or madisgrasya. Komento na sa baba ng video at pag-usapan po natin yan. Once again, this is Percival Monteron at your service. Don't forget to subscribe my sports channel at don't forget to click the notification bell button para nga maging updated palagi sa kwentuhan. At bago pa natin tapusin ang ating kwentuhan, shoutout muna tayo sa ating mga solid na followers na lagi pong sumusuporta sa atin. Kay Sir Telemark Pangilinan ng Cebu City, Michael and Ryan Pangilinan ng Apalit, Pampanga, Anthony Laquialon at sa Laquialon family, Domingo Ubuob, Yornel Belches, Ricky Lanza ng Ricky Rider TV ng Tansa Cavite. Pakibisita na rin po ng aking Facebook fanpage na Polgoso, Hapres PH3 at Bostor para po sa mga karagdagan sports balita hanggang sa muling kwentuhan. Maraming salamat po.